Hello, hello, hello mga Tarot Loves! Welcome sa Ren Soul Tarot Channel, ang inyong buwanang gabay mula sa baraha. Kung gusto mong malaman ang enerhiya ng darating na mga araw, mapa love, career at health man yan. Tara, silipin natin yan dito sa inyong paboritong tarot tambayan. Kamusta mga minamahal pong Pisces? Welcome sa ating monthly money tarot reading, kung saan malalaman mo kung ano ang gabay ng universe pagdating sa career at katerahan mo ngayong buwan. Handa ka na ba? Tara, samahan niyo kong tingnan kung ano ang sinasabi ng mga baraha para sa'yo, Pisces. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong lingguhang gabay sa pamamagitan ng pagpili ng isang set ng baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Pero bago iyan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe, ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. At para sa iyong reading, sa harap mo ay may tatlong set ng card. Set 1, Set 2, at Set 3. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuition. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ka ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong ninanais na card. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng set number 1, narito ang mga card na iyong napili. The Four of Swords, the Seven of Swords, the Sun, the Hermit, Una pa lang Pisces, ramdam ko agad ang bigat ng Four of Swords, isang imahe ng isang mandirigmang nagpapahinga sa isang sagradong altar. Sa pera o trabaho, ito'y malinaw na senyales na kailangan mo munang huminto. Hindi ito paghinto dahil sa kahinaan, kundi pahinga para sa pagbangon. Posibleng ikaw ay galing sa isang matinding gastusan, pressure sa trabaho, o pagod na emosyonal dahil sa usaping pinansyal. Ang mensahe dito Pisces, huwag kang matakot magpahinga. Hindi mo kailangang palaging ipaglaban ang lahat. May lakas sa katahimikan. Ngunit kasunod nito Pisces ay ang Seven of Swords, isang barahang may lalaking palihim na nagdadala ng mga espada. Parang may tinatakasang responsibilidad o may gustong itago. Pisces, sa pera, ito'y babala. Mag-ingat ka sa mga hindi malinaw na transaksyon o sa mga taong tila may ibang intensyon. Maaring may leak sa iyong finances, gastos na hindi mo namamalayan o taong hindi mo dapat pinagkakatiwalaan sa negosyo. Tandaan, ang diskarte ay mahalaga pero dapat ay malinaw at may integridad. Ngunit huwag kang mabahala Pisces dahil narito ang The Sun, isa sa pinakamagandang baraha sa buong tarot. Isang batang nakasakay sa puting kabayo, may liwanag ng araw sa likod. Simbolo ng kaliwanagan, tagumpay at bagong simula. Pisces, sa kabila ng katahimikan at pag-iingat, may malaking biyaya na darating. Maaring may bagong oportunidad sa trabaho, dagdag kita,
o simpleng kasiguraduhan sa pera. Ang araw ay nagpapahiwatig na pagkatapos ng madilim na panahon, liwanag na ang kasunod nito. At sa huli mong card, Pisces, narito ang The Hermit, isang matandang naglalakbay mag-isa, may daladalang ilaw. Pisces, hindi ito panahon para sumabay sa agos ng iba. Hindi lahat ng magandang kita ay kailangang sabayan. Minsan, ang pinakamalinaw na sagot ay makikita lamang kapag tahimik kang nag-iisa. Baka panahon ito upang pag-isipan ang mga mas malalim mong pangarap sa buhay. Hindi lang tungkol sa pera, kundi kung anong klase ng buhay ang gusto mong itaguyod. Pisces, ang mensahe ng mga barahang ito ay malinaw. Kuminto, magmasid, mag-ingat, at pagkatapos ay hayaan ang iyong sariling ilaw ang magturo ng direksyon. Hindi mo kailangang tumakbo sa karera ng iba. May darating na liwanag para sa'yo. Basta't matuto kang pakinggan ang sarili mong boses, kahit ito'y tahimik lang na bulong. Lagi mong tandaan, Pisces, ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita sa bank account, kundi sa kapayapaang hatid ng tamang desisyon. At para sa mga pumili ng set number 2, ang mga card na iyong napili ay The Judgment, the Ten of Wands, the Four of Pentacles, the Page of Swords. At Pisces, na iyong nakita mo na ang mga cards mo, may malalim at makapangyarihang mensahe na gustong iparating sa iyo ang universe. Sa harap mo ngayon ay ang Judgment, Ten of Wands, Four of Pentacles, at Page of Swords, apat na cards na hindi basta-basta, sapagkat magkakaugnay ang kanilang mga sigaw. Pisces, ang Judgment ay nagpapahiwatig ng isang spiritual awakening sa aspeto ng pananalapi. Ito na ang panahong pag-isipan mong muli ang iyong relasyon sa pera. Hindi lang ito tungkol sa dami ng hawak mong pera, kundi sa kung paano mo ito ginagamit, kung paano mo pinahahalagahan ang iyong sarili sa pamamagitan nito. Ngunit Pisces, nararamdaman ko rin ang bigat sa iyong mga balikat. Ang Ten of Wands, ang lalaking halos di na makalakad dahil sa bigat ng pasan, ay nagpapakita ng labis na responsibilidad. Pisces, may posibilidad na pinipilit mong akuyin ang lahat. Baka sa trabaho, sa bahay, o sa mga obligasyon mo sa ibang tao. Marahil nararamdaman mong ikaw lang ang pwedeng umako sa lahat. Ngunit paalala ito na hindi mo kailangang mag-isa. Kasunod nito, Pisces, ang Four of Pentacles ay nagsasabi ng takot na mawalan, kaya nakakapit ka. Mapapansin sa card ang isang taong mahigpit ang hawak sa kanyang mga barya. Isa sa ulo, dalawa sa paa, isa sa dibdib. Ito ay simbolo ng kontrol at ng takot na mawalan. Pisces, marahil nahihirapan ka na ring bumitaw sa mga bagay na hindi na makabubuti. Isang investment, isang trabaho o ugaling pinansyal. Tandaan mo, Pisces, hindi lahat ng kontrol ay seguridad. Minsan, ang sobra ay nagiging hadlang sa pagdaloy ng biyaya. At heto ngayon ang Page of Swords, ang lalaking may matalim na isipan at mausisang damdamin. Siya ay laging handang matuto, pero minsan ay sobrang alerto, laging nakabantay, minsan ay takot magkamali. Pisces, ito ay isang paalala na ikaw ay nasa yugto ng iyong buhay pinansyal kung saan mahalaga ang curiosity at analysis. Huwag matakot magtanong, mag-research o magsimula ng bago. Ngunit tandaan, huwag ring masyadong maging defensive. Hindi lahat ng kumukontra sa'yo ay kaaway. Minsan, ang opinyon ng iba ay pintuan sa mas malawak na oportunidad. At kung pagsasama-samahin natin ang mga barahang ito, Pisces, panahon na ng pagbubuo muli ng iyong pananalapi sa mas malalim at makabuluhang paraan. Maaring pagod ka na sa kabubuhat ng bigat, ngunit kailangan tanggapin na may mga bagay kang kailangang bitiwan. Ang sobrang pagkontrol ay hindi palaging proteksyon.
Minsan, ang tunay na proteksyon ay ang pagiging bukas sa kaalaman at pagbabagong. Kaya ang tanong ngayon, handa ka na bang pakinggan ang panawagan ng judgment? Bitawan ang bigat ng Ten of Wands? Magdiwala na kahit Four of Pentacles ang hawak mo ngayon, may darating pang mas malaki? At sundan ang kutob ng Page of Swords kahit pa sa simula ay may takot? Pisces, nasa sayo ang kapangyarihang yan. Hindi pera ang magpapalaya sayo, kundi ang desisyong baguhin kung paano mo ito hinahawakan. Oops! Teka muna, bago tayo magpatuloy, narito na ang ating mga best commentor of the month. Shoutout nga pala sa inyo, Jocelyn Cruz, Ramil Dabon at Minky Alpay. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay at pag-comment. Kaya ikaw na nanonood ngayon, kung gusto mong ma-feature sa next video bilang best commentor, comment lang ng comment. Malay mo, ikaw na ang susunod na babatiin ko rito. At para sa huling set ng card, ang set number 3, ang iyong napili ay the Ten of Wands. The Five of Cups. The Death. The Tower. Pisces, tahimik kang nakikinig na yon. Pero ramdam ko, may bumibigat sa dibdib mo pagdating sa pananalapi. At sa harap mo ngayon, 4 na cards ang nagpapahayag ng isang mensaheng kailangang marinig ng puso mo. Ten of Wands, Five of Cups, Death, at the Tower. Sa Ten of Wands pa lang, halata na, bit-bit mo ang bigat ng mga responsibilidad na parang ikaw lang ang umaako ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi pati sa obligasyong emosyonal at praktikal. Para kang taong may dalang 10 troso sa balikat. Hirap na hirap pero tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad. Alam mo kung bakit? Kasi sanay ka ng maging matatag, pero hindi ibig sabihin ay hindi ka napapagod, Pisces. Ang kasunod nito, Pisces, ay ang Five of Cups. Pisces, sobrang dami mong pagsisisi sa mga nawala. Pera, oportunidad, o tiwalang nawasak. Pero tandaan mo ito, may natitira pa. Hindi pa ito ang katapusan ng laban. Ang mahalaga ngayon ay kung paano mo huhugutin muli ang lakas sa mga bagay na nananatili. At nandito naman ang Death card. Hindi ka mamamatay, Pisces. Ito ay simbolo ng pagtatapos ng isang yugto. Isang unti-unting pagbabago na kailangan mong yakapin. Ang kabayong puti na nasa gitna ng baraha ay tanda ng kalinisan ng panibagong simula. Pisces, may mga bagay kang kailangang bitawan, mga kaugalian sa pera, takot sa kakulangan, o pagbibigay ng sobra sa iba na nauubos ka na. Kailangan ng tapusin ito upang bigyang daan ang panibagong simula. At sa huli, Pisces, the Tower. Isa sa mga pinaka-intense na baraha. Isang tower na tinamaan ng kidlat, nagkathagulo, may nahuhulog. Pisces, maaaring may daraping na biglaang pangyayari sa pananalapi. Isang gastos na hindi inaasahan, isang investment na magigiba, o isang sitwasyong yayanig sa iyong comfort zone. Pero tandaan mo, ang pagkawasak ng tower ay hindi wakas. Ito'y paglilinis, paglaya, para mapatayo mo muli ang sarili mo sa mas matibay, mas totoo, at mas grounded na pundasyon. Pisces, ang mga cards mo ay mabigat, pero makapangyarihan. Ipinapakita nito na nasa stage ka ng pagod, panghihinayang, at pagbabago. Pero sa gitna ng gulo, nandoon ang pag-asa. Ang pagtasunog ng lumang buhay ay daan sa pag-usbong ng bago. Kaya't tanungin mo ang sarili mo ngayon, Pisces, ano ang kailangan kong bitawan para ako'y tunay na matalaya? Pisces, ang pera ay daloy ng enerhiya, at para dumaloy ito sa iyo ng buo,
kailangan mong alisin ang mga bara sa puso't isipan mo. Tapusin ang hindi na para sa iyo, para makapasok ang biyayang tunay mong deserve. At ayan na nga, Pisces, ang iyong tarot money reading para sa mga araw na ito. Sana'y nakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung nakaresonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Ren's Soul Tarot Channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo muli sa susunod na readings. Ingat ka palagi, Pisces!